Department of Information and Communications Technology, tiniyak na maintegridad ang blockchain na layon makatulong maibsan ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Yan at ilan pang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology na mayroong integridad ang inilunsad na blockchain sa bansa. Ayon kay Secretary Henry Roel Aguda ng Kaguraan, makasesiguro naman anya dahil sa tinatawag na check and balances. Giyat ng kalihim, makikita at accessible ito sa publiko kung kaya't maging ang mga mamamayan ay may kakayahan na ito'y maiberipika. Ang blockchain technology na inilunsad kamakailan ay ang siyang nangangasiwa o pinaglalagyan ng datos ng mga transaksyon ng pamahalaan. Sa pamamagitan anya nito'y mas marami nang makaka-access sa impormasyon, layon mapaigting transparency at maibsan ang korupsyon. So ang sagot dyan, paano mo masisigurado na yung mga tao na gumagawa doon may integrity? Check and balance. Ang check and balance niyan, gobyerno gumawa, in-expose nila yung trabaho. Yung publiko ngayon, ang mag-check and balance sa kanila. Diba? Dati kasi, hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa loob ng departamento. Ito makikita mo yung mga gastusin. So yan yung sagot ko dyan. Pagtitiyak pa ng kalihim na kayang maresolba sa kaliman magkaroon ng errors sa naturang teknolohiya. Aniyaya, sa database ito ay meron magkakahiwalay na sistema ang bawat departamento tulad ng Department of Public Works and Highways na ngayon naharap sa kontrobersyal na anomalya sa flood control. Direkta anyang napupunta ang mga transaksyon o datos mula sa mga ito tungo sa naturang blockchain. At kung may ma-detect na error, madali anyang matitrace ito lalo na kung may nagkamali at makikita anuman ang binago. Ang ideal sa akin, kung ano yung final output ng computer system mo, yun dapat ang automatically pupunta sa blockchain without human touch. Dapat. Ibig sabihin na validate na nila sa loob, umayos na, etc. nalagay sa blockchain. The world is not perfect. Let's say, may nagkamali. At least pag naka-blockchain, matre-trace mo kung saan nagkamali. Matre-trace mo, may nag-update pa, may nag-ano ba, takal na natin, correct. Yung correction sa blockchain, kasama doon kung ano yung kinorek. Katuwang ang Department of Public Works and Highways, layon nila sa pamamagitan ng integrity chain ang transparency sa gobyerno. Habang dagdag pa rito, naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na ang isa rin sa makakatulong sa pagsugpo ng korupsyon ay mapasabatas na ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for Nation Accountability o CADENA Bill, isinusulong ni Senador Bam Aquino. Kanyang binigyang pagkilala ang pangunguna ni Senador Aquino upang ito'y maipasa na at makapagbigay pagkakataon sa publiko magkaroon ng access sa pondo ng bayan. Ang naturang panukalang batas ay itinuturing na mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang legislative priority. Ayon pa sa kalihim, nabuhat ito'y maaaring maiwasan na ang anomalya at makatitiyak rin na matibay ang mga itatayong infrastruktura sa susunod na panahon. And now with the President declaring the CADENA Bill as a legislative priority, no, thanks to the efforts of Senator Bam Aquino, who has really pushed for this, I think we can really make a difference, no? And not just in ensuring that, you know, these things that we've seen happen don't happen again, but also ensuring that we build proper infrastructure that will last. Yun yung tatagal talaga, yung hindi isang bagyo lang ay sira na, wash out na. No, that we've seen in numerous instances all over the country. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.